So, nandito tayo ngayon sa bilihan ng shawarma and falafel sa Hadar in Haifa, Israel. Ito po yung common na bilihan ng shawarma and falafel dito sa Israel. So bilang meron tayong viewer na nag-request ng mukbang ng Israeli food, naisip ko tong shawarma and falafel kasi ito yung very common na pagkain ng mga Israeli. So, kung ikaw ay magtuturist dito sa Israel, ito yung wag na wag mong imimiss kasi ito yung kilalang pagkain nila. So, tara! Pasok na tayo sa loob! So, ito na po yung shawarma dito sa Israel. So, dito po sa Israel, napakahilig po nila sa mga side dish. So, itong mga nakikita nyo, ito yung mga parang pangtanggal nila ng umay. Kumbaga sa atin, parang atsara. Then, sa shawarma, mahilig sila maglagay ng mga ganyan, mga kamatis, mga sibuyas. Mamaya, i-discuss po namin yan one by one. Then, itong shawarma na to, alam nyo ba kung ano to? Ito ay chicken, manok. So, this one naman is falafel or palapel. Stay tuned dahil mamaya i-discuss namin sa inyo yan one by one sa ating mukbang. So, kung nakikita nyo, pinalagay ko siya sa aluminum box kasi iti-take out natin yan. Pero yung normal way, pag bibili po kayo dito, ganito talaga yung setup. Yung ganito sa gagawin ni Manong, pinaghahalo-halo na niya lahat sa loob. Ganito po yung usual kapag bumili ka po dito. Ready to eat na. So, yung ginagawa ni Manong, yan yung tinatawag na falafel. Alam nyo ba kung magkano yan? 10 shekel lang yan. So, ito yung common food nila dito. Parang kumbaga sa atin ay street food. Pero social na street food. Pag napunta kayo dito sa Israel, ito yung wag na wag yung inis na bilhin. So, ito yung mga side dish nila. Kuha tayo. Pangtanggal umay to. How much a robi? ايش اخذونا؟ قاش 50 بحرق هنا؟ قاش الفلافل ايش بحرق؟ الفلافل بحرق؟ حكيش عن طامع طامع شبين؟ طامع بس بحرق خمسين 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 this خيار مكبوس ملفون خموس Eze? ليفه Lepe? زي كروبي Krubi? ماشي. Legeze. So, ito yung napamili natin. Pero hindi tayo kakain dito kasi lahat ng restaurant dito ay not allowed kumain. Or dine-in, not allowed. So, take away tayo or take out. Kasi dito po kasi take away ang tawag. So, i-discuss natin to one by one. Kay kinakastor. Boy, can see. Okay. Ifshak? Okay, 1, 2. Yeah, Instagram. Oh, smile. 1, 2, 3. Go. Okay. Like that. Ah, video na lang. Oh, ito. Picture. Init. Teka, tama. Okay. Di ba sir, off na no? Yeah, chicken. Can you say mabuhay? Abuhay. What is this? It's long live. Enjoy. Hello Kabilabs! So bilang hindi tayo pwedeng kumain doon sa pinagbilhan natin ng mga shawarma, nandito tayo ngayon sa bahay. So nag-invite tayo ngayon ng kasama para mas masaya ang ating mukbang. And itong kasama natin today, isa ding vlogger dito sa Israel. Palakain. And siya yung napili ko. Siya yung napili kong kasama today kasi
Marami siyang alam. Sa totoo lang, kaya siya yung invite ko kasi marami siyang alam. So, let's welcome Pastor Jolly. Lagyan ko na lang ng boom. Awesome! So, ito po si Pastor Jolly. Hello po, good morning. Saan ako titingin? Dito. Kahit saan. Hello! Hey, good morning. Awesome day sa lahat. So, ayan, kakain kami ng shawarma mga kapatid. So, salamat din na, in-invite niya ako kasi palakain ako eh. So, ito yung napamili natin kanina. Papakilala namin yung isa sa mga very common food dito sa Israel at tinatawag na shawarma. Ayan. Yes. So, ito ay chicken shawarma. Chicken shawarma. Bakit hindi beef? Kasi nga, chicken siya. Hindi sila kumakain dito ng pork. So, mostly yung shawarma nila dito ay beef and chicken. So, yung nakita namin kanina na bilihan ay chicken lang sila. Siguro, takot sila sa beef. Mahal. So, nasa chicken na kami ngayon. Kaya, chicken yung aming ulam. And, So, very common na pag bibili tayo ng shawarma at pilapel, nakalagay siya dito. Then, nakita nyo naman kanina, yung para siyang naka paper plastic or paper ano. kaya isang reason bakit tinawag siya na pilapel, kasi kailangan mong pumila. Kaya, pilapel. Joke lang. So, kung nakikita nyo, kaya nakalagay siya dito kasi take out and bawal kasing kumain doon. Pero, pag pupunta kayo dito sa Israel, or kung nandito kayo sa Israel, usually, pag bibili kayo, dito lang nila nilalagay. So, yun yung culture nila. Dito nila nilalagay lahat-lahat. Then, ready to eat na. Ganun na lang. Wow. So, ngayon naman, i-discuss ni Pastor kung ano tong mga to. Mostly, hindi ko talaga kilala. Hindi ko alam yung mga ano dito eh, mga... Ay, hindi nyo favorite Ito ang shawarma? Kumakain ako ng shawarma, pero Sa mga- yung iba, kasi mga ano ito, minsan mga Arab delicacies kasi ito eh. Actually, yung shawarma mga kapatid, may mga naniniwala na galing ito ng Ottoman Empire. So, mostly kasi dito sa Israel, very common. Isa sa mga nag-conquer dito yung Ottoman Empire. No? So, isa sa mga matagal silang nag-stay dito sa Israel. So, medyo na-stay dito yung shawarma and falafel. So, pag bibili ka ng shawarma, ayan, iba po kasi yung shawarma sa yung falafel. Hindi ko alam kung tama ba yung pagbigas natin, falafel or palapel. Sa atin kasi sa Pilipinas pilapil palayan eh. Dito pilapil nakakain po yan. So, pag bibili ka, meron po silang may kasama po siyang side dish. Pero, actually, pag bibili ka nito, nakalagay na po siya sa, tinatawag nito na pita. So, pita bread. So, very common ito mga kapatid dito sa Israel. And, dyan na po nila nilalagay hummus. So, asan ba yung hummus? Ito po yung hummus nila. Very common mga kapatid. So, pag pumunta ka dito ng Israel, dapat matikman mo yan. Isa sa mga best hummus ay makikita po dito sa Israel. And, syempre, pwede ka pong, once na nandun ka sa tindahan, pwede ka pong mamili ng mga iba't ibang klaseng mga palaman para ilagay sa pita mga kapatid. So, naghingi po kami ng lahat na pwedeng ilagay. So, mostly, pwede kang kumuha ng, ayan, kamatis, tomatoes, and then, the onion, and then, merong, cabbage, no? Pero, nilagay nila ito sa suka, mga kapatid. So, parang, yun nga, maasim na cabbage. And then, very common pipino na meron siyang hummus na mayroon silang nilagay na Spicy yan. parang spicy, no? Spicy. So, may dito na manghang. Mas masarap kasi na manghang yung shawarma. And then, meron ditong, Red cabbage. yes, cabbage din na purple. And, nakalimutan ko na yung tawag dito eh. Parsley? So, parsley. And, Hindi ko alam yun. I don't know this. Unknown. Kasi marami talaga sila dito mga nilalagay ng mga gulay, mga kapatid, na very uncommon sa atin. Pero iba-ibang lasa, masarap. At syempre, side dish po nila ito, yung, hindi ko alam kung ano ito eh. Kohlrabi or beetroot or something na ganito na talaga yung kulay niya. Pero, ano siya, nilubog na rin siya sa suka. And then, yung pipino, ayan, and cauliflower na nilagay din sa suka, mga kapatid. So, parang pangpasarap siya. Additional na pagkain pag kumakain ka ng shawarma. Pangtanggal umay. Yeah, pangtanggal umay. At ito, same din naman. Ayan. So, kung nakikita nyo, meron tayong mga maliliit na lagayan kasi humingi kami ng extra
Yeah, extra sauce kasi malakas kami kumain. Okay, the battle begin. So ito yung pilapil pala, I think gawa ito sa sa vegetables. So mostly kasi ayaw nila, may mga Israeli na ayaw po sa chicken and ayaw din po sa beef. So ang ginagawa nila mga kapatid, instead na chicken and beef yung kanilang ilalagay sa pita, sa palaman, mas prefer nila yung falafel kasi vegetables po yan. So marami kasi dito ang tinatawag ng mga vegan. Yan. So, vegan sila. So, let's begin. Let's begin. So, syempre, sa pagkain, kailangan muna natin ng tinapay. Ayun, pita. So, iba't ibang klase ng sizes mga kapatid yung pita bread. So, ito po ay medyo maliit lang siya. Actually, meron po mga pita and meron na po siyang bunganga, you know. Meron na po siyang may vacuum po sa likod. So, dyan yung po ilalagay. So, meron pa siyang front and meron din po siyang exit. Hindi ko lang bakit na-exit o nasira lang. So, ayan. So, dito po natin ilalagay yung mga yung sauce at kung ano yung gusto mo. So, shawarma. So, napapansin ko, may dalawang way sila ng pagkain ng shawarma at falafel. Diba, nabanggit ko sa inyo, pwede dito, yung iba naman, pwede, habang kinakain nila to, isinasawsaw nilang ganun. So, anong gagawin natin? Nakadepende sa inyo kung paano. So, depende kung paano nyo kainin. Pero ngayon, mas prepare ko na. Pwede nyo rin naman kainin yung tinapay muna, tapos vegetables, tapos chicken, tapos ganun-ganun lang kayo. Luluin nyo lang sa tiyan nyo. So, ayan, kainan na! Okay. So, ako yung gusto ko kasi maanghang. Mahilig ako sa maanghang. Ayan. Ayan. Ito daw yung pinakamaanghang na first time ko lang magmukbang actually. Ako din, ito yung kaunahan kong mukbang. Yan. So, nagpapasalamat ako kay Sis Ems, no? So, hindi niya lang ako sinama sa vlog niya, pinakain niya pa ako. Boring kasi pag mag-isa lang. Actually, mas gusto ko yung shawarma kasi hindi ako mahilig sa falafel. Kasi vegetables eh. So, yan. Kaya mahilig akong pagalitan ng misis ko. Paano ba magmukbang? So, ayan, kain tayo! Let's eat! Uubusin natin to. Kung maubos natin, pero tingin ko hindi. Try namin itong ubusin. Okay? Malakas naman yata kumain si Sis Ems. Hindi. Mukha lang. So, kung gusto ko yung maraming spices. Ayan. And then, hummus. So, kung nakikita nyo, yung ginagawa ni Pastor, gusto niya ilalagay lahat dyan. Pero ako, gusto ko one by one. Magkaiba kami. Okay? Masarap yung chicken nila dito mga kapatid. Holy yung chicken nila dito. Kasi nasa Holy Land po kami. Actually, mas gusto ko yung bawang eh. Kaya lang, ito. Bawang. Ay, hindi ito bawang. Sibuyas. Ayan. Ay, ito bawang. Sibuyas. Ayan. I-zoom ko na lang. Meron silang sauce na bawang. Kaya. Okay. Alam ko, karamihan sa inyo na nagtitrip. Kasi, malimit sa mga nababasa ko, sa mga nagko-comment section. Galing na sila dito, nag-trip daw sila. So, alam ko sa inyo, karamihan sa inyo, nakakakain na ng ganito. Okay lang ba? Sausaw ko. So, yung gagawin ko, yung usual na ginagawa ng mga Israeli, more on deep lang sila. Hindi kasi sila maarte. Hindi sila masayalan sa pagkain dito. Yun ang napansin ko. Ang pita, very common yan dito sa Israel. Every time na kumakain sila, meron ka talaga makikita ang pita bread. Kumbaga, as they wait sa kanilang order, so nilalagyan nila sa table nila ng pita. So, sarap. Kaya mahilig sila sa side dish. Yun, ang dami-dami. Sarap. And by the way, yung mga palang by the way, masyadong malambot. Ito, 10 shekel lang to. Yung pilapil nila. Ito lang medyo mahal. Yung shawarma, 50 shekel. Hindi ko na pag-aralan kung paano ngumuya. Ngumuya sa camera. So, yung parang atsara. Pangtanggal umay nila. Ay, hindi nila nakikita. Sarap. Pangtanggal umay. Kasi nalubog siya sa suka kaya medyo mas masarap. Nagpapabalance siya ng kinakain mo.
Saka yung ano, yung pagkain ng ano Israeli saka yung Arab, magkakaparehas lang mga kapatid. Meron din sila sa shawarma. Pag dito ka sa Israel, ito talagang kalimitan na kinakain, kagaya ng mga sundalo, yung mga nag-work. So makikita mo lang yan sila, okay na sa kanila yung pagkain, na yung shawarma and bread. Sa atin kasi kailangan natin ng kanin, di ba? Oo. Ito na yung pinakakanin nila. Pita. Okay. Anong difference ng shawarma dito at shawarma sa Pilipinas? Masarap sa Pinas. Actually, nung magbakasyon ako, natikman ko yung shawarma sa Pilipinas. Masarap talaga yung shawarma sa Pilipinas. Okay. Busog na po siya. Ibig sabihin, mas mabilis kumain pag nalagay na sa sa loob ng tinapay. O mabilis lang talaga ako kumain. Yung shawarma nila dito, talaga, lasang, iba yung lasa. Lasang talaga. Kasi may mga spices sila na wala sa atin eh. Sa atin kasi sibuyas bawang lang eh. Sa atin kasi, nakapagpasarap yung mayonnaise. Medyo sa atin eh. Bongga. Kaya masarap. Kahit maliit yung shawarma sa atin, masarap. Ulit-ulitin mo lang. Dito kasi talagang malaki. Minsan hindi mo maubos. Meron pa nga silang yung parang yung nirurul nila na shawarma na kailangan mo pang hatiin. Kasi ganito kalaki na na pita. Next time, tuturo namin sa inyo. Sarap. Pero nung una kong itong kainin, medyo hindi ako masyadong nasarapan kung first time mo. Pero pag later on, kumakain ka na ng kumakain, nasasanay ka na nasasanay. Kasi yung first time, masarap. Yung first time kasi may comparison ka eh. Kasi shawarma, syempre ine-expect mo yung lasang Pilipinas. Pero habang tumatagal ka dito sa Israel, parang ma-adapt mo na rin kasi yung culture nila. And napaka-importante yun kapag isa tayong OFW sa isang bansa. Kailangan natin matutunang i-adapt yung pagkain nila. Meron talaga silang kasing kaibang taste. Diba? Ayaw din nila yung taste ng Pinas actually dito sa Israel. Mas gusto nila yung taste ng India and Thailand. Mas gusto nila. Halo. Kamatis. Kilala rin yung Israel sa kamatis. Yung pinaka common dito yung cherry tomato nila. Sa kanila kasi yun talaga gawa dito. Matamis, pwede mong kainin. Kaagad. Sweet. Anong lasa ng palapel? Tingnan natin yung lasa ng palapel. Walang lasa. Ito. Palapel. Hindi ko alam kung anong sarap. Wala naman. Pag naka-adapt ka na dito kasi, hindi ka na masyadong parang nagiging familiar na sa yung pagkain. Pero siyempre, minsan hinahanap-hanap pa rin natin yung yung pagkain Pinoy. Diba? Kasi, mas malapit sa puso natin yung Kagisnan natin. Pinoy. Ito. Talaga kasi yung Israel, talagang masyadong marami sila sa vegetables. Sila isa sa mga exporter na ngayon ng vegetables sa mundo. Kaya mostly lahat ng mga mura dito yung vegetables. Tsaka iba, fresh talaga. Kasi nung nagbakasyon ako ng Pilipinas, nanibago ako sa mga gulay sa atin. Kasi dito talaga, as in, ma-amaze ka talaga. Sobrang fresh. Sa minsan pag Friday na alam na nila hindi na mabibenta, tinatapon na lang nila, di ba? Sinaside lang nila sa pag pwede pang kainin, sinaside lang nila sa tabi ng basurahan. Nakakarton lang. Ibig sabihin, pwede mo pang kainin. Pakipalo po si My God is Awesome kasi one of these days, ipa-vlog po niya yan. Para makita natin. Pwede po ba? Yeah, iba-vlog ko po yung mukha ng basurahan. Hindi. Para makita niyo po na dito, para hindi masayang just like yung tinapay, vegetables. So pag alam nila na halimbawa isang linggo na lang or 3 days yung makikita nila na masisira na hindi na mabenta, so nilalagay nila sa tabi ng garbage and then pinapatong nila. So kung may mga gustong kumain, kasi marami rin dito minsan na anong tawag yan, mga pulubi. Beggar, pulubi. So para sa kanila yon. Pero pwede ka rin kasi alam mo naman malinis yon. Malinis po yun. Malinis po yun. Nilalagay lang nila doon. Ibig sabihin, for free. Oo. So hindi ka magugutom dito.
Lalo na pag mahilig kang maghanap sa basurahan. Nagbigay pa ng idea. May sila dito magtapon ng ano, na pwede pang kainin. And malinis. Kami namumulot kami. Why not? Pag malapit ka sa market. Kasi lalo yung mga tindahan na meron talaga sa corner na pwede kang kumuha tag isa-isa, dalawa. Na alam niya na parang ripe na sa prutas. Na pwede mo pa naman kainin. So, yan. Very generous sila dito. So, nabanggit nyo kanina, bakit tuwing Friday, karamihan or kadalasan, nilalagay na lang nila sa isang tabi yung paninda nilang mga gulay at prutas. Bakit po? Kasi nga meron sila dito sa Israel na tinatawag na Shabbat. So, every Friday, paglubog ng araw ng Friday, automatic rest day na po yan nila ng mga Jewish. So, nagko-close yan sila hanggang Saturday na paglubog ulit ng araw bago pa mag-resume. So, kaya ang mga nagtitinda, alam nila na mayroong isang araw talaga, 24 hours na rest day. So, alam nila na baka masira ito. So, ang ginagawa nila is, tinatabi na lang nila doon, nilalabas na lang nila, para baka sakaling may kumuha pa. So, maging blessing pa sila sa ibang tao, lalo na sa mga walang makain. So, kasi alam naman nila. So, dito hindi nila tinatago na masisira na lang naman. So, better na ilagay na lang nila doon sa isang tabi para mapakinabangan pa. So, ganyan sila dito mga kapatid. So, yan po yung Shabbat. They are doing it weekly. So, kumbaga pinaka-day rest nila. Though, nakalagay naman yan sa Bible mga kapatid. That's why they are observing this activity, yung Shabbat. So, just to rest na para makapag-worship sila, magkaroon sila ng time sa Panginoon, and makapagpasalamat, and then another linggo or Saturday ng gabi, yun yung pinaka pag-resume na naman nila ng trabaho. Ayan. Yung first day of the week nila dito ay Sunday. Yun. Sa atin kasi yung first day of the week is Monday. Cut ko na lang. So sa kanila dito, yung pinaka first day of the week nila is Sunday. So yung last week nila is Saturday mga kapatid. So, pag sinabing Shabbat, totally closed. Lahat po sarado dito, and wala din pong autobus or mga bus. Meron po, may mga sasakyan po tayo, pero taxi. Pero usually pag taxi, doble ang presyo. Saka may mga sasakyan pa rin mga kapatid, pero limitado. And mostly, lahat po na mga driver doon during ang Shabbat ay mga Arab, Israeli. So, kasi yung mga Arab, pwede silang mag-work during that day. So, pero yung mga Jewish talaga, lalo na yung mga nag-observe ng Shabbat, so hindi po sila pwedeng mag-drive ng sasakyan. So, may mga may mga sobrang ang tawag diyan, may mga tinatawag ng mga ultra-orthodox. So, hindi magsindi ng ilaw, magsindi ng oven ba, hindi ba? Gasol, no? Bawal magluto. Magpindot ng elevator. So, bawal. Doon meron ako dito na discover na every Shabbat naka-invento pala yung Israel ng kakaibang elevator. Na pag Shabbat, 'di ba bawal silang magpindot. So once na pumatak yung Shabbat mga kapatid, yung elevator ay I think 24 hours yan siya na instead na pwede mong pindutin, 'di ba? Halimbawa may hanggang 10 palapag. So pag Shabbat, since hindi mo pindutin, yung elevator ay kusa na yan. Pumupunta sa kada floor. So, tama ba? Ikat ko lang. Yung, di ba nagtatrabaho po ako sa nursing home, meron po kaming 4 na elevator doon. So ngayon ko lang naintindihan, kaya pala yung isang elevator namin doon, sabi namin mga Pilipina, may multo. May multo kasi. tuwing Shabbat, gumagalaw siya mag-isa, floor by floor. So ngayon ko lang Floor by floor. Thank you. Yun, para... Ngayon ko lang na-realize yun. Tuwing Shabbat yun, nangyayari. Kaya sabi namin, may multo dito. So, o ako lang pala. So, na-invento yun dahil may mga ultra-orthodox. Doon may mga Jewish naman na okay lang sa kanila, hindi naman sila masyadong dogmatic sa mga ganyan. Pero meron talaga na ayaw nila magtrabaho. So, pagpindot lang ng elevator, bawal. So, na-invento nila dito yung elevator na nag-open siya floor by floor para kailan mo lang hintayin talaga kung halimbawa nasagaling ka sa 10, so lahat ng floor madadaanan mo. Ilang oras ka sa elevator. Ganyan po yung Shabbat dito. Kung yung mga Jewish, pahinga nila, kami mga Pilipino naman, yun ang aming pahinga din. So, ibig sabihin, yun yung araw ng aming day off. Yung pahinga kasi natin, kainan. Oo. Pintuan, pasyal. Kasi, yun na yung time na magkikita-kita kami.
Yung nga lang, ang disadvantage lang, sarado mga mall. So, nasa flat lang kami. Pagka day off, kadalasan. Pero at least medyo mas maganda dito yung work mga kapatid sa Israel. Kasi medyo very compare sa ibang bansa. Para sa akin ha. Yeah. Kaya iba-iba naman yung ano. Kasi medyo mas maganda yung law nila dito. And kung alam mo yung batas dito, pwede mong ipaglaban yung karapatan mo. So, yun yung isang blessing pag dito ka magtrabaho sa Israel. Saka dito bumabata yung mga nagtatrabaho ng 10 tao. 10 araw. 10 araw. Kahit stress sa mga alaga. Ilan na ba yung caregiver dito sa Israel? Nung nandito si President Duterte, nasa 30,000. 2018. 30,000, pera pa yung mga unlisted. Dito yata sa Haifa, nasa 10,000 plus yung caregiver, kung hindi ako nagkakamali, ng mga Filipino. So, mga registered caregiver na sa Israel, if I am not mistaken. So, nandito po tayo sa Haifa, northern part ng Israel. Kumbaga, sa Pilipinas, nasa Visayas po tayo. Isa ito sa mga city, mga kapatid, ng bansang Israel. So, kasi meron 3 malalaking city yung Israel. Ang Tel Aviv, which is the business capital, and then yung religious capital city nila yung Jerusalem. At yung Haifa ay yung industrial city ng Israel. Kasi dito po yung tabi po ito ng dagat ng Mediterranean. So dito po bagsakan ng mga malalaking cruise ship, yung mga barko. Dito po sila nagdadak. And dito po yung babaan ng mga products. Kasi mga sakyan, ng mga iba pang produkto. Kasi medyo open sila dito sa Haifa. Siyempre, mas maganda yung Haifa, mga kapatid, para sa akin. Kasi parang province lang dito, masarap yung hangin, maganda yung mababait yung mga tao. Dito kasi parang mix na Mix na yung tao dito. Mostly, yung mga Arab and Israeli ay nagsasama dito ng maayos. So, maganda yung bonding time ng mga tao dito. Lalo na paggabi, maganda lumakad. Very safe. Very safe yung kahit nag-withdraw ka ng gabi, okay lang. Sa Tel Aviv, hindi sa pag-ano. Sa Tel Aviv kasi para ka nasa Manila doon. Nakakatakot doon. Hindi ka pwedeng, yung bag mo, hindi pwedeng nasa likod mo. Asahan mo, wala nang laman. Marami na kasing refugee sa Tel Aviv. So, ayun, under kasi sila ng UN kaya hindi sila masyadong mahawakan ng Israel kasi iba yung nila, protocol. So, kaya, ayun. Grabe, ang ganda ng mukbang natin. Paano pwedeng, ikat natin yan sa susunod? Ikat mo na lang yan. Ang dami natin natutunan ngayon. Thank you very much. Maubos na kami. Maubos na lang yung namin. Marami pa kami share sa inyo. Sa susunod. Unti-unti lang. Unti-unti lang. Huwag yung ubusin ngayon. Balik tayo sa shawarma. Sarap ng shawarma. So, dito na po natin tatapusin ang ating mukbang ng Israeli food. So, I hope may natutunan kayo sa topic natin for today. And nabusog ako. Ako din, busog na busog. And I hope makita pa namin kayo sa susunod pa nating mga videos kasi marami pa po kaming i-share sa inyo. So, before we end this video, please subscribe and visit the channel of Pastor Jolly or My God is Awesome. So, ilalagay ko na lang po yan sa baba and sa description box below. Thank you very much. Bye-bye. Bye. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you